ng maropa. Noong araw, ang mga tao ay mababait at masunurin. Sila ay masipag at madasalin. Namumuhay sila ng tahimik. Relihiyoso ang taga-nayon sa kanilang simbahan ay may isang malaking gintong kopa. Nagsisilbing inspirasyon ito ng lahat. Napakasagrado at iniingatan ito ng mga mamamayan. Ang kampana ay nagbibigay ng inspirasyon upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Nabalitaan ng masasamang loob ang tungkol sa gintong kampana. Nag-isip na ang mga masasamang loob kung papaano nanakawin ang kampana. Sa kabutihang palad ay nabalitaan ng mga pari ang balak ng mga masasamang loob. Ibinaba ng masasamang loob ang kampana at ibinaon ito sa bakuran ng simbahan. Nangako sila ng ipagtatanggol nila ang kampana kahit sila ay mamatay. Galit na galit ang masamang loob nung pumunta sila sa simbahan at hinarap ang kampana. Nang mabuti, ngunit hindi nila makita. Sa galit ng masamang loob ay pinatay nila ang lahat ng mga tao sa loob ng simbahan. Anong lungkot ng buong nayon ang malaman ang nangyari. Patay na ang pari at mga sakristan at ilang pang katulong ng simbahan. Isang araw, nagulat na lamang ang taong bayan nang makita ang malaking puno na tumubo at mabilis na lumaki sa bakuran ng simbahan. Maraming nabunga ito ng marami ng hugis kampana. Makikislap na pula ang labas at mapuputik parang mulag ang laman, sapagkat nasa bakuran ng simbahan ang mga damit. Naihambing ng mga tao